September to October, halos lahat kami nagkasakit dito sa bahay. Etong time na to, may sakit sa Eya niyan. Saktong medyo sumasabay na rin na masama ang pakiramdam ko. Sobrang natatouch pa nga ako kay Eya niyan. Kasi kahit may sakit siya, inaalagaan pa rin niya ako, hinihilot niya yung ulo ko. Actually, medyo okay na siya. Kaso nga lang inuubo at sinisipon pa rin siya. Kaya pina-check up na lang muna namin siya ni Daddy. Para naman marisitahan siya ng gamot para sa sipon at ubo. Pag uwi naman namin galing check up, mukhang na-miss kami ni Luca. Ayan na nga, nagsusumiksik at nagpupumilit magpakarga. Kaya nagkulitan na lang muna kami saglit. Maya-maya kasi aayain ko sila sa Guadalupe. Paglalaruin ko lang din sila saglit dun sa may fun house. Kinahapunan naman nagpunta na kami ng Guadalupe. Habang nakasakay nga kami ng tricycle, tuwan-tuwa na tong dalawan to. Paano kasi sobrang excited. At pagdating naman namin dito sa fun house, naglaro kami ng claw machine. At grabe, sobrang nakakatuwa ang reaksyon ni Lucas. Pagka-uwi ng bahay, pinag-cellphone ko na lang muna sila. I mean, si Eya lang pala. Si Lucas kasi hindi yan interesado sa cellphone. Kumbaga simula pagka-baby niyan, hindi ko talaga siya pinag-cellphone. Pero naman itong lumaki na siya, nahihilig siyang manood kay Eya. Tuwang-tuwa kasi siya sa mga games ni Eya na pambata. Tsaka buti na rin yan na hindi siya nasanay mag-cellphone. Kung hindi, baka sakit pa ng ulo ko kasi mag-aagawan sila. Pero minsan naman, para malibang si Lucas, pinapanood ko siya ng TV. Pero si Miss Rachel lang talaga pinapanood niya. Kinabukasan naman yan, nag-start ng lagnatin si Lucas. Nung una, nakita ko lang siya natutulog sa tabi ni Eya. Yun pala, mataas na ang lagnat. Buti na lang talaga nung time na to, andito si Daddy. Kasi kahit ako nilalagnat na nung time na yan, kahit papano, may titingin kay Lucas. Tsaka yan si Daddy, sobrang hands-on yan, lalo na pag may mga sakit ang anak niya. Biruin niya, nagpuyat yan para punas-punasan lang si Lucas at painumin ng gamot. Tsaka from time to time, chinecheck niya yung temperature ni Lucas. Medyo hirap din kami painumin ng gamot yan si Lucas. Sa totoo lang, 3 na kami nagpapainom, pero nailuluwa niya talaga. Minsan naman napapainom namin siya, kaya lang pinipilit niyang isuka. Kaya ang ginagawa ko, hinahalo ko na lang sa daddy niya. Dumaan naman dito sa bahay si Kuya Ryan. Bali kuya siya ni Daddy. Nakita niya kung gaano ko kahirap painumin ng gamot si Lucas. Kaya sinabihan niya ako na siya na lang daw magpapainom. Lakas makabudol nga nito ni Lucas. Tingnan niyo naman, 'di ba? Straight ininom niya yung gamot. Yung tipong wala man ng violent reaction. Feeling ko tuloy parang nagsisinungaling ako nung time na sinabi ko na mahirap siya painumin ng gamot. Kitang-kita naman, 'di ba? Hindi nahirapan si Kuya Ryan na painumin siya ng gamot. Kaya kung pwede lang sana si Kuya Ryan na lang ang magpapainom sa kanya ng gamot. Pag bata talaga ang may sakit, sobrang nakakaawa. Hindi pa kasi nila ma-express kung ano talaga yung nararamdaman nila at kung saan yung masakit. Nung time na yan, madaling araw na. Hindi pa rin makatulog si Lucas, panay ang iyak. Ayaw niya na nga rin magpababa niya. Kaya kahit may sakit na rin ako, sinayaw-sayaw ko na lang siya para makatulog. Actually, salitan na kami ni Daddy niyan. Kaso nga lang, hindi talaga siya makatulog at barado ang ilong. Panay nga rin ang ubo niyan, sobrang nakakaawa. Kaya napag-usapan namin ni Daddy, kinabukasan dadalhin namin siya sa hospital para mapacheck up at sobrang kawawa naman. Sakto na rin at day off ni Daddy, kaya masasamahan niya ako. Yun lang, share ko lang, salamat.